Hi Teach, meron ka bang estudyante na hindi nakakatapos ng task or kapag meron kang pinapagawa ay parang meron siyang sariling mundo at hindi siya nakaka-focus? Meron ka bang estudyante na parang hindi siya maka-stay sa isang upuan or kapag nagsasalita ka, mas marami pa siyang sinasabi sa iyo? My name is Teacher Raniel. I'm a special education teacher, advocate, and educational psychologist. And for today's video ay ating aalamin kung ano nga ba ang attention deficit hyperactivity disorder o yung kilala natin sa tawag na ADHD. Ang attention deficit hyperactivity disorder or ADHD ay isang neurodevelopmental disorder na kung saan milyon na mga kabataan at adults ang nagsasuffer from this disorder. Itong disorder na to ay merong tatlong presentation. Una, ang tinatawag nating inattentive presentation, the hyperactive impulsive presentation, at yung panghuli ang tinatawag nating combined. Isa-isahin po nating aalamin ang bawat presentation ng ADHD. First, let's talk about inattentive presentation ng ADHD. So from the word itself, inattentive, ibig sabihin, ang attention span ng mga batang merong inattentive ADHD ay very short. To the point na sila itong mga batang palaging makakalimutin, no? Kapag may binibigay na instruction si teacher or yung parents, no? Hindi agad nakukuha o mabilis nilang nakakalimutan. And these children, no, commonly, meron silang mga difficulty in terms of organizing things. So ito yung mga common characteristics ng batang mayroong inattentive ADHD. Next, we have the second presentation under ADHD, the hyperactive impulsive ADHD. This type of presentation is very noticeable, especially ang mga batang merong ganitong diagnosis. Sila itong parang merong internal motor, no, na palagi silang dapat ay gumagalaw, no? They never stop running, they never stop doing things kasi napaka-hyper nila. It means maraming nakastock na energy within them na kailangan nilang maubos. Usually, this type of learners, ito yung palaging umaalis sa upuan, palaging tumatakbo sa classroom, no? At kapag may nag-uusap, no, this type of children, ito yung mga palaging nag-i-interrupts to the point na nakaka-distract na talaga siya sa klase. And isa sa mga common characteristics ng bata na mayroong ganitong ADHD ay yung hindi sila makapaghintay ng kanilang turn. Kaya every time, no, na may sinasabi, palaging sumasabat, hindi makapaghintay ng kanilang turn to answer. And lastly, we have the combined presentation. So from the word itself, combined, it means, no, combination siya ng inattentive presentation and hyperactive impulsive presentation. So lahat ng mga characteristics na makikita natin sa inattentive, characteristic na makikita natin sa hyperactive impulsive, present yan dito sa pangatlong presentation. They tend to have short attention span, no? Hindi nakakatapos o nakakapag-concentrate sa task, palaging umaalis-alis sa upuan, nag-i-interrupt sa mga teachers kapag may nag-uusap or hindi makapaghintay ng turns nila. Those are the characteristics under this presentation. Understanding those different type of characteristics, no, will provide us or magbibigay ito ng understanding sa atin, but always remember na hindi tayo pwedeng mag-self-diagnose. So kapag meron kayong kakilala or meron kayong anak na nakikita ng mga ganitong characteristics, no, please consult to a professional. So pwede tayong lumapit sa mga licensed psychologists, pwede tayong lumapit sa mga developmental pediatrician to have our child check, no, for a potential ADHD diagnosis. So when a child or an adult is diagnosed with ADHD, ang common na treatment na ino-offer sa kanila ay behavior therapy, at kapag suggested by psychiatrist, pwede silang mag-medication, and of course, ang pinaka-importante ay yung lifestyle change. So those treatments, no, are effective to manage the behavior of a child na mayroong ADHD. Share this video and it spread understanding and compassion. Thank you for watching.